Si Satanas, ang ating kaaway, ay sobrang active sa paghahanap at paghahanda sa mundo at sa kanyang mga tao para sa isang eternal separation palayo sa ating Panginoong Diyos. Ito ang kanyang panukala. Naiintindihan natin na tayo ay nasa spiritual battle at tumitindi ang labanan habang tayo ay papalapit sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, at ini-equip tayo ng ating Panginoong Diyos na maging handa, maging matibay sa mga panukala at paglilinlang ni Satanas, dahil napakarami niyang mga strategies para tayo ay mawala ni Satanas sa piling ng ating Panginoong Diyos. At sa ngayon, i-discuss natin paano tayo mga followers ng ating Panginoong Diyos ay makakapag-respond para ma-ensure ang ating salvation at mapusa ang mga schemes ni Satanas laban sa atin. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang pangunahing weapon ni Satanas ay para linlangin at i-distort ang katotohanan upang ang mga tao ay hindi nila makita ang tunay na daan ng katotohanan. Kaya naman pinapanukalan ni Satanas ang mga maling mga ideolohiya at dinidistort niya ang mga moral values sa pamamagitan ng pag-i-implant ng mga kasinungalingan sa ating mga utak para tayo ay bulagin at hindi natin makita ang liwanag ng katotohanan. At ang isa sa mga panukala niya ay sobrang niyang binibigyan ng effort ang pagpopromote sa makamundong mga ideolohiya na nagkokontradik sa kultura at panukala ng ating Panginoong Diyos na base sa banal na kasulatan. Kung hindi tayo nagbabasa ng ating mga Biblia, tayo ay malamang sa malamang ay mapapalinlang ni Satanas at tayo ay mawawala sa piling ng ating Panginoong Diyos. At ito ang plano ng Antikristo, ang espiritu na may kulturang hindi sumasang-ayon sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam ni Satanas ang katotohanan, kaya naman piniprepare niya tayo sa isang panlilinlang na hindi natin inaasahan na tayo ay nalilinlang na pala. Kaya naman ang ating Panginoong Diyos ay tayo ay ini-encourage niya na basahin natin ang kanyang banal na kasulatan, sapagkat dito ay binibigyan tayo ng kalakasan na manampalataya sa kanya, dahil pinapatibay niya ang ating mga pananampalataya para harapin posisyon ng ating society ngayon. Dahil ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos ay hindi sang-ayon sa mundo, sapagkat kung tayo ay nasa mundo, tayo ay against sa ating Panginoong Diyos. Ngunit kung tayo ay sumasang-ayon sa ating Panginoong Diyos, tayo ay against sa mundo. Katulad na lamang ng panukala ng LGBT community. Hindi panukala ng Diyos na ang babae at babae ay mag-ibigan at bumuo ng isang pamilya, gayon din ang lalaki at lalaki, sapagkat ang panukala ng ating Panginoong Diyos ay lalaki sa babae. Ngunit ngayon mga kaibigan, binaban na ang Biblia dahil sa panukalang ito ng gobyerno at ng mundo, na pag tayo ay hindi sumasang-ayon sa turo ng LGBT community, ay tayo ay kumukontra sa mundo. Dahil ito ay natural mga kaibigan, na pag tayo ay nasa ating Panginoong Diyos, ay tayo ay kamumuhian ng mundo. Ngunit anong mas gusto nyo? Kamuhian ka ng mundo, ngunit iniibig ka ng Diyos? O iniibig ka ng mundo, ngunit kinamuhian ka ng ating Panginoong Diyos? I-type mo naman sa ibaba mga kaibigan ang inyong napili upang malaman ko rin ang inyong saloobin. Ngunit balik tayo sa ating topiko. Ang mundo ay sobrang sama at napakaraming galamay ni Satanas na kung paano niya inihahanda ang mga tao palayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang pinakamasasama na mga pangyayari ngayon ay nasa mga internet,
na sa mga social media sites, sa mga TV shows, movies, lahat ng mga ito ay unholy. Nagpo-promote ito ng fornication, adultery at sexual immoralities na sobrang normal na lang sa mga social media at sa mga napapanood sa mga TV shows at movies. At bago mo malaman na tayo ay nagiging manhid na, ang kasalanan na napupunta sa ating puso ay nagiging mas manhid at kinukonsil nito ang ating consciousness na ito ang tama. Ngunit mga kaibigan, ang katotohanan pa rin ang mangingibabaw. John 8 verse 32, at malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaibigan, ang katotohanan nito, ang mga kultura ng mundo ay napakalayo ngayon sa sinasabi ng Biblia, sapagkat habang tayo ay nakasakay sa kultura ng mundo, inilalayo niya tayo basehan ng katotohanan at moralidad. Ang puso ng tao ay unti-unting nagigiba. Ang mga moral values na mayroon tayo ay sobrang naitatago at ang nagiging standard ng mundo ay kasalanan. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na manumbalik tayo sa basic, na ang pinaka-basic sa lahat ay mahalin natin ng buong puso ang ating Panginoong Diyos. Dahil sinasabi niya sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig ay susundin niyo ang aking utos. Ang 10 utos ng ating Panginoon ay ito ang basehan ng moralidad. Ito ang basehan na tayo ay sumasang-ayon at sumasangguni sa gobyerno ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito ang basehan ng isang mabuting tao. Ngunit hindi lahat ay nakakasunod sa 10 utos. Kaya naman hilingin natin sa ating Panginoon na makita ang kasalanan, dahil ang pagsalansang sa banal na utos ay kasalanan. At kaibigan, lahat tayo ay nagkasala. Ngunit dahil sa ating Panginoong Yesus, tayo ay na-justify sa ating pagkakasala. Kaya naman, kung wala ang ating Panginoong Diyos, sino pa ba ang makakaranas ng kabanalan? Lahat tayo'y makasalanan, ngunit kailangan natin ang isang manliligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Lucas 12 verse 8 to 9, sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Mga kaibigan, tayo ay huwag matakot na ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, ang sakdal at napakagandang balita ng katotohanan patungkol sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating ikahiya na tayo'y Kristiyano, na tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat pagpapalain niya tayo at hindi rin tayo ikakahiya ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo at naway lagi nating hilingin na tayo patnubayan niya at bigyan ng kaisipan ng katotohanan na mababasa lang natin sa banal na kasulatan, sapagkat ang ating Panginoon, siya ang katotohanan, siya rin ang binabanggit sa Biblia, at siya lamang dapat ang ating kapurihan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, kami Panginoon ay nalulugmok ngayon sa isang mundong punong-puno ng kasalanan. Ang kumunoy Panginoon ng kasalanan ay bumabahid at lumulubog sa bawat tao sa buong mundo. Ngunit kami po yung nagpapasalamat Panginoon dahil meron po kaming Panginoong Jesucristo na siya pong nag-aangat sa amin sa paglulubog sa kumunoy ng kasalanan. Bigyan kami Panginoon ng kasiguraduhan na kami po Panginoon ay makakapiling po ninyo dyan sa langit na bayan. Nais po namin Panginoon makawala sa makasalanang mundong ito. Tulungan kami Panginoon na makita kung ano po Panginoon ang nararapat po namin gawin. Tulungan po kami Panginoon na madama ang inyong pong presensya araw-araw. Bigyan kami Panginoon ng katalinuhan sa pamagitan ng pagbabasa ng inyong banal na kasulatan. At nawa Panginoon, balutin kami ng inyong banal na Espiritu upang kami Panginoon ay makatayo ng matikas sa aming pananampalataya sa inyo.
Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.